So meron isang family na naghahanap sila ng transient dito sa Baguio. Pero since alam nyo naman dito sa Baguio, napakahirap humanap ng accommodation, may nagturo sa kanila ng mga locals na magstay dito sa teacher's camp. Pero hindi nila alam lahat ng mga kwentong kababalaghan na nangyayari noon dito sa teacher's camp. So pumunta na lang sila at nagstay sila dito. Pangalawang araw na nila dito sa teacher's camp, pero wala naman silang nararamdaman na kakaiba. Pero sa second day nila, around 2 a.m., kinausap siya ng pinsan niya. Yung pinsan niya daw is mga around 25 years old. And kinausap siya ng pinsan niya para magpasama sana na umihi sa CR. Medyo nagulat siya kasi syempre matanda na yung lalaki, mga around 25 years old, tapos nagpapasama pang umihi. Kaya tinanong niya yung pinsan niya, sabi niya, bakit natatakot ka ba? Tapos sabi sa kanya ng pinsan niya, ilang araw na kasing hindi maganda yung nararamdaman niya doon sa cabin na nirentahan nila. Feeling niya daw parang may tumitingin daw sa kanya at sumusunod sa kanya every time na pumupunta siya doon sa may CR. Ngayon, dahil sa nagulat yung lalaki sa sinabi ng pinsan niya sa kanya, tinawanan niya lang to at hindi niya sinamahan sa CR. So dahil sa no choice na yung lalaki, pumunta siya sa CR ng mag-isa. Makalipas lang ang ilang minuto, nagulat yung lalaki nung nakita niya yung pinsan niya na nagtatatakbo at umiiyak papunta dun sa kwarto nila. Iyak ng iyak yung pinsan niya at hindi nila mapakalma. Sobrang takot na takot daw siya. Pero nung kumalma na yung pinsan niya at kwento na kung ano yung nangyari, sila naman yung natakot at gustong-gusto na nilang umalis sa lugar na yon nung marinig nila yung kwento ng pinsan niya. Ang sabi ng pinsan niya, pumunta siya dun sa CR ng mag-isa dahil nga sa hindi siya sinamahan. Habang nandun siya sa isa sa mga cubicle, biglang narinig niya na nag-open yung katabing cubicle kung saan siya umiihi. At dahil sa na-curious siya sa kung sino yung pumasok sa cubicle, sinilip niya at nakita niya ang isang pares ng paa at puting-puti daw ito. Pagkatapos nun ay inipon niya yung lakas ng loob niya at binuksan yung cubicle. At gulat na gulat siya nang makita niya na walang tao sa loob. Ngayon, sa sobrang takot niya, bigla siyang napaluhod at nagdasal. Habang daw nagdadasal siya, binukas niya yung mata niya at kitang-kita niya na nasa harapan niya yung lalaki na multo at sumasabay sa kanya sa prayer niya. Nagdadasal din daw ito habang nagdadasal siya. Mas lalo siyang natakot at dun na siya nagtatatakbo palabas ng CR. Dun na niya kunento sa family niya kung ano yung nangyari. Pare-pare silang nagulat at naniniwala talaga sila dun sa pinsan nila dahil nga sa marami na rin daw silang experiences sa loob ng teacher's camp.